Ang pagtulong sa iba ay likas sa mga pinili ng Diyos. Bilang isang pinili, lagi kang handa na iangat ang iba, mag-alok ng tulong, at maging mapagkukunan ng lakas sa mga nangangailangan. Gusto mong gumawa ng pagbabago, magbigay ng inspirasyon sa mga buhay, at ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng posibleng paraan. Pagkatapos ng lahat, inutusan ng Diyos ang kanyang mga anak na magpakita ng pagmamahal at kabaitan sa mga nakapaligid sa kanila. Ngunit habang ang pagtulong ay bahagi ng iyong tungkulin, mahalaga din na maging matalino at maunawain. Hindi lahat ay nararapat sa iyong tulong, ang ilan ay maling gamitin ang iyong kabaitan at gagamitin ang pagkakataon upang samantalahin ka. Bilang mga hinirang ng Diyos, dapat mong maunawaan na ang pagtulong sa mga maling tao ay maaaring makapagpabagal at makagambala sa iyo mula sa layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Hindi ka nagiging malupit, pinoprotektahan mo ang iyong puso at nananatiling nakatuon sa kung ano ang tinawag ng Diyos na gawin mo. Sa video na ito, matututunan mo ang 7 uri ng tao na dapat mong iwasang tulungan. Bigyang pansin at hayaan ang Diyos na bigyan ka ng karunungan upang bantayan ang iyong puso at protektahan ang iyong kapayapaan. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang nakakapagpatibay na nilalaman. Narito ang 7 uri ng tao na hindi mo dapat tulungan. Numero 1. Ang mga ayaw matuto. Nahirapan ka na bang tumulong sa isang tao? Kahit anong pagtatangka mong tulungan sila, mukhang hindi nila ito nakuha. Nakabuo na ang kanilang isip at hindi sila bukas sa pagtanggap ng patnubay mula sa sinuman. Kapag nahanap mo ang iyong sarili sa sitwasyong ito, pinakamahusay na hayaan sila. Dahil sa kanilang saradong pag-iisip, malamang na masayang ang iyong pagsisikap. Hindi naman sa hindi matutulungan ang mga taong ito, hindi pa sila handa. Ang pagpilit ng tulong sa isang taong may matigas na puso ay mag-iwan lamang sa iyo ng pagkabigo at pagkapagod. Sa halip, umatras, panatilihin sila sa iyong mga panalangin, at magtiwala sa Diyos na maabot sila sa kanyang oras. Ang isang perpektong halimbawa ay ang kwento ni Haring Rehoboam. Nang maging hari siya, nilapitan siya ng mga tao ng Israel, na humihingi ng mas magaang pasanin, kaysa sa ipinadala sa kanila ng kanyang amang si Solomon. Pinayuhan ng mga matatanda si Rehoboam na makinig at magsalita ng mabait sa mga tao. Ngunit sa halip ay pinakinggan ni Rehoboam ang kanyang mga nakababatang kaibigan, na hinimok siya na tumahak sa mas malupit na ruta. Hindi kaya dahil nakapagdesisyon na siya kung ano ang gusto niyang gawin? Baka hindi siya naghahanap ng tamang payo, naghahanap siya ng validation. Minsan ang mga tao ay nakabuo na ng kanilang isip tungkol sa kung ano ang gusto nilang gawin. Hindi sila naghahanap ng karunungan, naghahanap lang sila ng mga taong sasang-ayon sa kanilang masasamang desisyon. Kapag tumanggi kang patunayan ang kanilang mga pagpipilian, bigla kang nagiging masamang tao at maging ang kanilang kaaway. Upang maprotektahan ang iyong sarili mula sa ganitong uri ng pagmamanipula, mahalagang panatilihin ang iyong distansya. Gaya ng sabi ng banal na kasulatan sa Roma 14 oras 16 minuto, kaya't huwag mong hayaang ang alam mong mabuti ay pagsalitaan ng masama. Bagamat hindi direktang tinutukoy ng kasulatang ito ang pagtulong sa iba, binibigyang diin nito ang pagiging maalalahanin kung paano nakakaapekto ang iyong mga aksyon sa mga nasa paligid mo. Sa kasong ito, ang pagpipilit sa pagtulong sa mga taong nakapagdesisyon na ay maaaring maging sanhi ng iyong mabubuting hangarin na makitang nakakapinsala. Higit pa dyan, may iba pang dahilan para hindi tulungan ang mga ayaw matuto. Maaari itong maubos ang iyong damdamin at iwan kang panghinaan ng loob sa espiritual. Ang patuloy na pagtanggi mula sa gayong mga tao ay maaaring humantong sa iyo sa pangalawang hulaan ang iyong kakayahang makarinig mula sa Diyos. Sa paglipas ng panahon, maaari kang ganap na umatras o maging masyadong maingat kahit na sa mga hinihiling ng Diyos na tulungan ka. Maaapektuhan nito ang iyong pag-unawa at maaalis ka sa iyong banal na atas. Minsan, maaari nitong patigasin ang iyong puso na nag-aatubiling tumulong sa iba. Sa halip na pilitin ang tulong, magtiwala sa proseso ng Diyos. Minsan ang pinakamagandang bagay na magagawa mo ay ipagdasal sila mula sa malayo at maghintay sa Diyos na gawin ang tanging Siya lamang ang makakaya.
Protektahan ang iyong kapayapaan, bantayan ang iyong puso, at tumuon sa pagtulong sa mga taong bukas ang puso at handang tumanggap. Bilang 2. Ang walang utang na loob at may karapatan, ang hanay ng mga tao na ito ay hindi kailanman pinahahalagahan ang ginagawa mo para sa kanila. Kahit gaano mo sila suportahan, hindi ito sapat. Sa halip na magpakita ng pasasalamat, kumikilos sila na parang may utang ka sa kanila. Dapat nga ay tumulong ka sa iba nang hindi umaasa ng anumang kapalit, gayunpaman, ang mga bagay ay mag-iba kapag ang isang tao ay nagsimulang kumilos na may karapatan. Ang mga individual na ito ay maaaring maging draining dahil sila ay patuloy na humihiling ng higit pa, ngunit wala kang gagawin ay masisiyahan sila. Tandaan, tinawag ka ng Diyos para mamuhay para sa kanyang pagsang-ayon, hindi para pasayahin ang mga tao. Sinasabi ng Galatia 1:10, sinisikap ko ba ngayon na makuha ang pagsang-ayon ng mga tao, o ng Diyos? O sinusubukan kong bigyang kasiyahan ang mga tao? Kung sinusubukan ko pa ring bigyang kasiyahan ang mga tao, hindi ako magiging lingkod ni Kristo. Ang mga taong may karapat-dapat na pag-isip ay madalas na nagpapakita ng kanilang sarili sa pamamagitan ng ilang mga pag-ugali. Ang isang malinaw na palatandaan ay patuloy silang umaasa ng mga pabor ng walang pagpayag na suklian. Ipinapalagay nila na responsibilidad mo na tugunan ang kanilang mga pangangailangan, gaano man ito makaabala sa iyo. Kapag ginawa mo ang iyong paraan upang tumulong, kumikilos sila na parang walang espesyal. Ang mga taong ito ay madalas na gumagawa ng lahat tungkol sa kanilang sarili. Ang isa pang karaniwang tanda ay paghahambing. Ikinukumpara nila ang kanilang sitwasyon sa iyo at naiinggit sila sa iyong tagumpay. Sa halip na maging masaya para sa iyo, naniniwala sila na pareho silang karapat-dapat. Maaari kang makarinig ng mga komento tulad ng, bakit napakadali mo, o kung ako ang nasa posisyon mo, mas lalo akong gumaganda. Ang mga salitang ito ay nagmula sa isang lugar ng inggit, hindi paghanga. Madalas nilang sinisikap na iparamdam sa iyo na hindi ka karapat-dapat sa mga pagpapalang ibinigay sa iyo ng Diyos. Ang isang magandang halimbawa sa Biblia ay ang kaugnayan ni Haring Saul kay David. Matapos patayin ni David si Goliath, una siyang tinanggap ni Saul. Gayunpaman, nagbago ang kanyang saloobin nang makita niya ang tagumpay at pabor ni David. Sa halip na ipagdiwang siya, si Saul ay nainggit at may karapatan. Naniniwala siyang karapat-dapat siya sa papuri na natanggap ni David. Ang karapatan na ito ay nagbunsod sa kanya upang mamaltrato si David, kahit na tinulungan lamang siya ni David at ang mga Israelita. Ang mga taong may ganitong pag-iisip ay bihirang masaya para sa iba. Sa kaibuturan, ayaw nila ng tulong mo, gusto nila kung ano ang mayroon ka. Kapag hindi nila nakuha, tinatanggihan nila ang iyong kabaitan at maaaring tumalikod sa iyo. Ang pananatiling malapit sa gayong mga tao ay maaaring maging emosyonal dahil makikita mo ang iyong sarili na patuloy na nagpapaliwanag ng iyong mga pagpapala. Para bang kailangan mong bigyang katwiran ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay? Kulang din ng awa ang mga may karapatan. Inaasahan nila ang kapatawaran mula sa iba, ngunit nagpupumilit na palawigin ang parehong bilang kapalit. Ang isang perpektong halimbawa ay ang talinghaga ng hindi mapagpatawad na alipin. Malaki ang utang ng alipin sa kanyang amo, at nang siya ay humingi, pinatawad siya ng amo. Gayunpaman, nang makita niya ang isang taong may utang sa kanya ng mas maliit na halaga, ipinakulong niya ito. Ganito ang ugali ng mga taong may karapatan, humihingi sila ng biyaya, ngunit ayaw palawigin ito. Bilang isang sisidlan ng layunin ng Diyos, dapat kang magtakda ng mga hangganan sa mga taong tulad nito. Okay lang na lumayo kapag ang isang tao ay patuloy na kumikilos ng walang utang na loob o hinihingi. Bantayan ang iyong kagalakan at tumanggi na pahintulutan ang hindi kinakailangang pagmamanipula na magpabigat sa iyo. Ang pagtulong sa iba ay mabuti, ngunit maging matalino sa kung sino ang iyong tinutulungan. Hindi ka tinawag ng Diyos para dalhin ang bawat pasanin o tugunan ang bawat kahilingan. Maaari mong mahalin ang mga tao mula sa malayo nang hindi pinapayagan silang maubos ka. Minsan ang pagtalikod ay ang pinakamahusay na paraan upang tumulong.
Ito ay hindi lamang para sa iyong kapakanan, kundi para bigyan din ng espasyo ang Diyos na gawin ang kanilang mga puso. Pangatlo, ang mga tumatangging magbago. Ang mga taong ito ay kumikilos na parang kailangan nila ng tulong ngunit hindi nila nilayon na magbago. Komportable sila sa kinaroroonan nila basta may magliligtas sa kanila. Sa bawat maliit na hamon, tumatakbo sila sa iyo, hindi dahil gusto nila ng pangmatagalang solusyon, kundi dahil gusto nilang dalhin mo ang kargada para sa kanila. Halimbawa, isipin ang isang tao na nagrereklamo tungkol sa mga paghihirap sa pananalapi. Dahil sa pakikiramay, nag-aalok ka na tulungan silang makahanap ng trabaho o mag-enroll sa isang skill acquisition program. Ngunit sa halip na tanggapin, nagbibigay sila ng dahilan na nagsasabing, hindi ako interesado, o masyadong nakaka-stress iyon. Ayaw nilang magtrabaho, gusto nilang patuloy mong bigyan sila ng pera. Kung patuloy mong tutulungan sila, makikita ka nila bilang kanilang bangko. Sasamantalahin nila ang iyong kabaitan nang hindi gumagawa ng anumang pagsisikap na mapabuti. Ang pagtulong sa mga taong tulad nito ay nagpapanatili lamang sa kanila na natigil at nagdudulot ng higit na pinsala kaysa sa kabutihan. Okay lang na tumanggi kapag ang isang tao ay tumangging managot sa kanilang buhay. Sa halip na bigyan sila ng pera, bigyan sila ng kapangyarihan na kumilos. Sa susunod na humingi sila ng tulong, tanungin sila, ano ang magagawa mo sa iyong mga kakayahan? Paano mo magagamit ang iyong mga talento para sumulong? Ito ay isang mas matalino at mas epektibong paraan upang tumulong kaysa hayaan silang umasa sa iyo magpakailanman. Ang isang perpektong halimbawa ay noong nakilala ni Jesus ang isang lalaki sa pool ng Bethesda. Ang lalaki ay may sakit sa loob ng 38 taon at naghihintay na may magbuhat sa kanya sa tubig. Nang tanungin siya ni Jesus kung gusto niyang gumaling, nagdahilan ang lalaki. Ngunit hindi siya tinulungan ni Jesus sa pool, sinabi niya sa kanya na bumangon, buhatin ang kanyang higaan, at lumakad. Binigyan siya ni Jesus ng kapangyarihan na managot sa kanyang pagpapagaling at sumulong. Sa parehong paraan, ang mga pinili ng Diyos ay dapat matuto kung kailan hindi dapat tumulong. Ang pagdadala ng pasanin para sa mga tumatangging magbago ay maaaring magdulot sa iyo ng emosyonal, espiritual, at maging sa pananalapi. Ang mga taong tulad nito ay patuloy na kukuha sa iyo kung bibigyan mo sila ng pagkakataon. Sa mga sitwasyong tulad nito, magtiwala sa Diyos para sa pag-unawa. Minsan ang pinakamahusay na paraan upang tumulong ay ang pagtanggi sa agarang tulong at sa halip ay gabayan sila na baguhin ang kanilang buhay. Number 4, yung may hidden motives. Hindi lahat ng humihingi ng tulong sa iyo ay taos puso. Ang ilang mga tao ay may mga nakatagong motibo na naglalayong samantalahin ang iyong kabaitan. Bilang pinili ng Diyos, likas sa iyo na maging mahabagin at handang tumulong. Alam ito ng kaaway at gustong gamitin ito bilang diskarte sa pag-atake. Ang ginagawa ng dyablo ay magpadala ng mga taong mukhang nangangailangan, ngunit lihim na gustong saktan at manipulahin ka. Maaari silang magmukhang walang magawa at mahina, ngunit ang kanilang tunay na intensyon ay gumapang sa iyong buhay at lumikha ng pinsala mula sa loob. Gayunpaman, dapat kang maging alerto sa espiritual. Ang kwento ng mga Gibeonita ay isang perpektong halimbawa. Nang masakop ng mga Israelita ang lupang pangako, ang mga Gibeonita ay nagkunwaring pagod na mga manlalakbay na nangangailangan ng tulong. Ang mga Gibeonita ay nagsuot ng mga lumang damit, nagdadala ng lipas na tinapay at kumilos na parang naglakbay sila mula sa malayong lupain. Nakiusat sila kay Joshua at sa mga pinuno ng Israel na makipagkasundo sa kanila. Nang hindi humingi ng patnubay ng Diyos, pumayag si Joshua na tulungan sila. Nang maglaon, natuklasan niyang magkapitbahay sila at nagsinungaling upang hindi sila masakop. Bagaman sila ay naligtas, ang kanilang panlilinlang ay nagpakomplikado sa mga bagay para sa Israel. Kahit na kailangang tuparin ng mga Israelita ang kanilang pangako na protektahan ang mga Gibeonita, nagdulot ito ng kaguluhan dahil sa mabilis na pagpapasya ng kanilang mga pinuno nang hindi nagtatanong sa Diyos. Ito ay isang malinaw na paalala na ang paghahanap ng patnubay ng Diyos ay palaging mahalaga bago kumilos.
Itinuturo ng kwentong ito na hindi lahat ng humihingi ng tulong sa iyo ay tapat, ang ilan ay may hidden agenda. Kaya paano mo makikilala ang mga hindi maganda ang ibig sabihin? Una, hanapin ang karunungan ng Diyos. Sinasabi ng Santiago 1:5, kung ang sinuman sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi kayo sa Diyos, na nagbibigay ng sagana sa lahat ng hindi nasusumpungan, at ito ay ibibigay sa inyo. Tinitiyak sa atin ng talatang ito na laging handang gabayan tayo ng Diyos. Ngunit marami sa mga pinili ng Diyos ang nabigo na hanapin ang kanyang direksyon bago gumawa ng mga desisyon. Madaling isipin na ang pagtulong sa iba ay palaging tama, ngunit hindi lahat ng sitwasyon ay kung ano ang tila. Maaaring may mga nakatagong motibo ang ilang tao. Kung wala ang karunungan ng Diyos, maaari kang pumunta sa panganib. Ang paghahanap ng patnubay ng Diyos ay higit pa sa pagkakaroon ng kanyang pagsang-ayon, ito ay tungkol sa iyong proteksyon. May mga pagkakataon na ang iyong buhay o kapalaran ay maaaring nasa panganib. Ang isang simpleng panalangin bago tumulong sa isang tao ay makapagliligtas sa iyo mula sa paghahanap ng iyong sarili sa isang mapanganib na sitwasyon. Alam ng Diyos ang puso ng mga tao at maaari kang bigyan ng babala kapag may mali. Ang mabuting balita ay hindi ka tatalikuran ng Diyos kapag humingi ka. Bibigyan ka niya ng karunungan upang mahawakan ang sitwasyon sa tamang paraan. Isang magandang halimbawa si David. Bago gumawa ng anumang malaking desisyon, patuloy na nagtanong si David sa Panginoon. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi siya natalo sa laban. Kahit na madalas siyang bigyan ng Diyos ng go-ahead, hindi inakala ni David na ang mga bagay ay palaging magiging pareho. Isang araw, iba ang nangyari. Nailigtas ni David at ng kanyang mga tauhan ang lungsod ng Kila mula sa mga Filisteo. Natural, aasahan niya na ang mga tao ng Kila ay magpapasalamat sa kanya sa pagliligtas sa kanila. Gayunman, nang mabalitaan ni Saul na si David ay nasa Kila, binalak niyang salakayin ang lungsod at sakupin siya. Sa halip na isipin na ligtas siya sa mga taong tinulungan niya, nagtanong si David sa Panginoon. Nagtanong si David ng dalawang tanong, lumababa ba si Saul upang salakayin ang Kila dahil sa akin? Ibibigay ba ako ng mga tao sa Kila kay Saul? Sinagot ng Diyos ang dalawang tanong. Sinabi niya sa kanya na darating si Saul at ipagkanulo siya ng mga tao sa Kila. Kung hindi humingi ng patnubay ng Diyos si David, baka nanatili siya sa lungsod, sa pag-aakalang kasama siya sa mga kaibigan. Ang desisyong ito ay nagligtas sa kanyang buhay. Malinaw ang aral dito, huwag umasa sa mga nakaraang karanasan o pagpapalagay kapag nasa sangangdaan ka. Humingi ng patnubay ng Diyos, siya ay laging handang tumulong sa iyo. Pangalawa, maging matyaga. Kapag nananalangin ka para sa karunungan, huwag magmadali, hintayin ang tugon ng Diyos. Sa paglipas ng panahon, malalaman din ang tunay na hangarin ng mga tao, gaano man sila kagaling magpanggap. Maaari mong madama ang pagnanais na tumulong kaagad, lalo na kapag ang isang tao ay tila desperado, ngunit ang paglipat ng walang patnubay ng Diyos ay maaaring humantong sa pagsisisi. Diyos ang sinasagot mo, hindi mga tao. Ang iyong pagsunod sa Kanya ay mas mahalaga kaysa sa pagmamadali upang tulungan ang isang taong hindi malinaw ang motibo. Kung sasabihin sa iyo ng Diyos na tumulong, gawin mo ito ng buong puso, ngunit kung binabalaan ka niya laban dito, magtiwala sa Kanyang karunungan. Ang pasensya ay nagpapahintulot sa iyo na kumilos ng may pag-unawa sa halip na damdamin. Kaya bago pumasok, hanapin ang Kanyang direksyon at maghintay. Ang tila apurahan ngayon ay maaaring hindi ang pinakamainam para sa iyo sa katagalan. Gayon din, suriin para sa pagkakapare-pareho. Ang mga tunay na tao ay nananatiling matatag sa kanilang mga salita at kilos. Bigyang pansin, may sinasabi ba sila ngayon at ibang bagay bukas? Nagbabago ba ang mga kwento nila kapag nagtanong ka? Mahalaga ang maliliit na detalyeng ito. Madaling makaligtaan ang mga pulang bandila kapag gusto mong tumulong, ngunit huwag hayaang mabulag ka ng iyong kabaitan sa katotohanan. Minsan, ang kailangan lang ay magtanong ng mga tamang katanungan.
Magtiwala sa Diyos na gagabay sa iyong mga salita, at makinig ng mabuti sa kanilang sinasabi. Ang katotohanan ay may paraan upang maihayag ang sarili nito. Gayon din, panoorin kung ang kanilang mga aksyon ay tumutugma sa kanilang mga salita. Ang anumang mga kontradiksyon ay nagpapahiwatig na ang isang bagay ay hindi tama. Bilang pinili ng Diyos, malalaman mo kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Manalig sa kanyang karunungan at tutulungan kanya na makakita ng malinaw. Kailangan mong magtiwala sa banal na espiritu. Bilang pinahira ng Diyos, ang iyong pinakamalaking kalamangan ay ang banal na espiritu, siya ang nagbubukod sa iyo. Ngunit upang tunay na makinabang mula sa kanyang patnubay, dapat kang manatiling sensitibo sa kanyang pamumuno. Isa sa kanyang mga tungkulin ay babalaan ka sa panganib at akayin ka sa katotohanan. Kapag may isang bagay na hindi tama, mangyaring huwag pansinin ito. Ang discomfort na yon ay maaaring ang banal na espiritu na nag-udyok sa iyo na maging maingat. Kahit na ang lahat ay mukhang maayos sa ibabaw, nakikita niya ang hindi mo nakikita at alam ang hindi mo alam. Sa halip na umasa sa nakikita mo, magtiwala sa kanyang direksyon. Kapag nakaramdam ka ng pagpipigil sa iyong espiritu, huminto at hanapin ang kanyang karunungan. Kapag mas nakikinig ka sa kanya, nagiging mas madaling makilala ang kanyang tinig. Ang iyong pagtitiwala sa banal na espiritu ay magpoprotekta sa iyo mula sa pinsala at panlilinlang. Hayaang mamuno siya, lagi kang mauuna sa plano ng dyablo. Ngayon, sino pa ang hindi mo dapat tulungan? Number 5, ang mga taong mayabang. Ang ilang mga tao ay hindi kailanman umamin na sila ay mali. Anuman ang kanilang gawin, ipinagtatanggol nila ang kanilang sarili at naghahanap ng mga paraan upang bigyang katwiran ang kanilang mga aksyon. Tumanggi silang makita ang mga bagay mula sa anumang ibang pananaw. Ginagawa nitong mahirap para sa sinuman na tulungan sila dahil hindi sila naniniwala na kailangan nilang magbago. Kung hindi nakikita ng isang tao ang pangangailangan para sa pagpapabuti, maaaring sayang ang iyong tulong. Ang mga taong ito ay maaaring lumapit sa iyo na parang naghahanap sila ng matalinong paghatol, gayunpaman, gusto lang nilang patunayan mo ang kanilang pananaw. Sa sandaling hindi ka sumasang-ayon sa kanila, nilalabanan kanila at ipininta ang kanilang sarili bilang mga biktima. Dapat kang maging matalino at maingat sa mga taong tulad nito. Bilang mga pinili ng Diyos, maaari silang maging nakakapagod at nakakagambala sa iyong layunin. Minsan, ang mga individual na ito ay may anyo ng mga tsismis. Nagpapakita sila ng isang panig na mga kwento na nagpapasama sa iba, at nang hindi alam ang buong larawan, maaari mong makita ang tao sa negatibong pananaw. Delikado ito dahil nagdudulot ito ng pagkakahati, kapaitan, at hindi kinakailangang drama. Ang pagpapahintulot sa gayong mga tao sa iyong espasyo ay maaaring ilipat ang iyong pagtuon mula sa kung ano ang mahalaga. Isipin na gusto mong manalangin o mag-aral ng salita, ngunit palagi silang nakakagambala sa mga reklamo tungkol sa iba dahil gusto nila ang iyong pag-apruba. Sa paglipas ng panahon, maaari kang mapagod. Kung patuloy mong bibigyan sila ng madla, patuloy silang babalik, ubusin ang iyong lakas at maabala ka sa iyong espiritual na paglago. Ang totoo, hindi mo matutulungan ang isang taong tumangging kilalanin ang kanilang mga pagkakamali. Hinding-hindi ka nila papayagan na itama ang mga ito, dahil palagi nilang nakikita ang kanilang sarili bilang tama at ang iba ay mali. Kahit naharapin mo sila sa katotohanan, binabaluktot nila ang sitwasyon para magmukhang inosente. Ang isang perpektong halimbawa ng pag-ugaling ito ay si Haring Saul. Palaging tumanggi si Saul na managot sa kanyang mga aksyon. Nang utusan siya ng Diyos na lipulin ang mga Amalekita, sumuway siya sa pamamagitan ng pagligtas kay Haring Agag at pag-ingat ng pinakamagagandang hayop. Sa halip na aminin ang kanyang pagkakamali nang harapin siya ni Propeta Samuel, ipinagtanggol ni Saul ang kanyang mga ginawa at sinisi ang mga tao. Sinasabi ng 1 Samuel 15:14 negatibo 16 na, ngunit sinabi ni Samuel, ano kaya itong pagdurugo ng tupa sa aking mga tainga? Ano itong daing ng mga baka na aking naririnig? Sumagot si Saul, dinala sila ng mga kawal mula sa mga Amalekita, tama na.
Sinabi ni Samuel kay Saul, "Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ang sinabi ng Panginoon sa akin kagabi." Dahil sa ayaw niyang tanggapin ang pagtutuwid, tinanggihan siya ng Diyos bilang hari. Ang isa pang pagkakataon ay noong nagkaroon ng pagkakataon si David na patayin si Saul, ngunit pinili niyang iligtas siya. Nang maglaon ay umiyak si Saul at inamin ang kanyang pagkakamali, ngunit ang kanyang pagsisisi ay pansamantala. Patuloy niyang hinabol si David na nagpapakita na ang kanyang pagsisisi ay hindi tunay. Ganito kumilos ang hindi nagpapatawad, maaari silang magmukhang nanghihinayang sa isang sandali, ngunit ang kanilang mga puso ay nananatiling hindi nagbabago. Ano ang dapat mong gawin kapag nakatagpo mo ang mga taong ito? Magtakda ng mga hangganan. Upang maprotektahan ang iyong sarili mula sa mga taong mapagmanipula, magtakda ng malinaw na mga hangganan. Kung ang isang tao ay palaging nagdadala ng negativity at tumangging magbago, okay lang na gumawa ng distansya. Ang isang paraan para gawin ito ay limitahan ang oras at atensyon na ibinibigay mo sa kanila. Hindi mo kailangang maging bastos, manatili lamang sa mga makabuluhang aktibidad at magalang na ipakita na ikaw ay abala. Gayon din, iwasang gumawa ng mabilis na paghuhusga batay sa isang panig na kwento. Gaya ng sinasabi sa Kawikaan 18 oras 17 minuto, sa isang demanda, ang unang magsalita ay tila tama hanggang sa may lumapit at mag-cross-examine. Maglaan ng oras upang hanapin ang buong larawan bago bumuo ng opinyon. Humingi ng karunungan sa Diyos sa pagtugon sa kanila. Hayaan silang makita na hindi ka isang taong palagi nilang matatakbuhan para sa tsismis. Sa paglipas ng panahon, mauunawaan nila na hindi ka interesado na maging bahagi ng hindi malusob na pag-uusap at kailangan mong ipagdasal sila. Bagamat hindi mo kayang baguhin ang mga ito, maaari kang manalangin para sa Diyos na buksan ang kanilang mga mata. Malayo ang mararating nito at mas epektibo. May paraan ng Diyos para hipuin ang kanilang mga puso, at bago mo ito malaman, maaari nilang makita ang kanilang mga pagkakamali at magbago sa huli. Kailangan mo ring manatiling nakatutok sa iyong paglalakbay. Huwag hayaan ang gayong mga tao na maging isang distraction mula sa iyong espiritual na paglago. Panatilihing nakatutok ang iyong puso sa layunin ng Diyos para sa iyo. Sa pagtatapos ng araw, ikaw ay may pananagutan para sa kapaligirang pinapayagan mo sa paligid mo. Numero 6, mga taong mainit ang ulo. Ang mga taong mainit ang ulo ay nagpupumilit na kontrolin ang kanilang mga emosyon. Nagagalit sila sa maliliit na bagay, kasama na ang magandang payo. Ang hamon ay hindi mo alam kung ano ang maaaring magdulot sa kanila. Ginagawa nitong mahirap na magkaroon ng makabuluhang pag-uusap sa kanila. Ang isang mapanganib na katangian ng mga taong mainit ang ulo ay na maaari silang magsabi ng masasakit na bagay kapag nagagalit. Ang kanilang mga salita ay maaaring mapanira, at bilang pinili ng Diyos, hindi mo kailangang ilantad ang iyong sarili sa gayong negativity. Ang Kawikaan 22, 24, 25 ay nagbabala, huwag kang makipagkaibigan sa taong mainit ang ulo, huwag kang makihalubilo sa taong madaling magalit, baka matutunan mo ang kanilang mga lakad at masilo ka. Ang pakikisalamuha sa kanila ay maaaring negatibong makaimpluwensya at magdulot ng hindi kinakailangang stress. Bagamat ikaw ay tinawag upang magpakita ng pagmamahal at kabaitan sa lahat, kailangan ang karunungan kapag nakikitungo sa mga pangkat na ito ng mga tao. Kung tinanggihan nila ang iyong tulong, huwag pilitin ito, igalang ang kanilang pinili. Ang tanging tulong na dapat mong ipilit na ipakilala ay ang kaligtasan at espiritual na paglago. Ito ay dahil ang galit ay hindi bahagi ng tunay na katangian ng isang mananampalataya, ito ay isang katangian ng lumang makasalanang kalikasan. Kung hindi sila naligtas, manalangin para sa isang pagkakataon na akayin sila kay Kristo. Kung sila ay mananampalataya, hikayatin silang tumuon sa kanilang espiritual na paglago. Gayunpaman, maging banayad sa iyong diskarte. Huwag direktang sabihin sa kanila na kailangan nila ng tulong sa galit, dahil ito ay maaaring makapukaw pa sa kanila. Sa halip, maghanap ng mga pagkakataon upang talakayin ang personal na paglago at pagpipigil sa sarili. Magtiwala sa banal na espiritu na kumilos sa kanilang mga puso.
Kung sila ay bukas sa patnubay, hayaan ang Diyos na kunin ang proseso. Mahalaga rin na lumayo sa kanilang mga salungatan. Huwag mong subukang lutasin ang kanilang mga alitan maliban kung akayin ka ng Diyos na gawin ito. Ang isang mainitin ang ulo ay madaling ibaling ang kanilang pagsalakay sa iyo. Maaari kang masaktan ng pisikal kung susubukan mong makialam sa kanilang mga away. Maging matalino sa pakikitungo sa mga taong mainit ang ulo. Mahalin at ipagdasal sila, ngunit huwag hayaang maging panganib sa iyo ang kanilang galit. Magtiwala sa Diyos na haharapin sila sa kanyang paraan at oras. Numero 7, mga taong nagtataksil. Ang ilang mga tao ay kumikilos na parang kailangan nila ng iyong tulong ngunit may ugali na sirain ang tiwala. Kahit gaano mo pa sila sinusuportahan, tumalikod sila at nagsasalita ng masama tungkol sa iyo. Nagpapanggap sila na nasa iyong panig, ngunit sa likod mo, nagtatrabaho sila laban sa iyo. Delikado ang mga taong ito dahil may double standard sila. Mukhang mabuti sila sa iyo, ngunit hindi mapagkakatiwalaan sa ilalim. Bilang lingkod ng Diyos, maaaring nakatagpo ka ng pagkakanulo. Maging si Jesus ay ipinagkanulo, si Judas, isa sa mga alagad, ay ipinagbili siya sa halagang 30 pirasong pilak. Ang sakit ng pagkakanulo ay totoo, at maaaring naranasan mo na rin ito. Gayunpaman, kapag ang isang tao ay patuloy na nagpapakita sa iyo ng isang pattern ng pagkakanulo, huwag pansinin ito o gumawa ng mga dahilan para sa kanila. Taos-puso silang patawarin, ngunit panatilihin ang isang malusog na distansya upang maprotektahan ang iyong puso. Nagtitiwala ka sa mga napatunayang karapat-dapat dito. Sa kalaunan, walang sinuman ang lampas sa pagtubos ng Diyos. Mababago niya ang pinakamahirap na puso, ngunit hindi iyon nangangahulugan na dapat mong patuloy na ilagay ang iyong sarili sa paraan ng pinsala. Minsan, ang pinakamagandang bagay na magagawa mo ay hayaan ang Diyos na gawin ang gawain na siya lamang ang makakagawa. Hayaan mo siyang hawakan ang hindi mo kaya. Magdasal tayo. Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo nang may pusong puno ng pasasalamat. Salamat sa karunungan na ibinuhos mo sa aking buhay at sa pag-unawa na ibinibigay mo sa akin araw-araw. Tinawag mo ako upang lumakad sa pag-ibig, upang maging sisidlan ng iyong kabaitan, at upang ipakita ang iyong liwanag sa isang mundo na lubhang nangangailangan sa iyo. Pinararangalan ko kayo sa pribilehiyong mapili at sa lakas na tumulong kung kinakailangan. Panginoon, kinikilala ko na madalas nais ng aking puso na tumulong. Nais kong iangat ang nasira at maging isang pagpapala sa mga nakapaligid sa akin. Ngunit ipinaalala mo sa akin na ang karunungan ay dapat sumama sa aking pakikiramay. Itinuro mo sa akin na hindi lahat ng pasanin ay akin. Salamat sa karunungan na ito, Panginoon. Pinoprotektahan ako nito mula sa kapahamakan at pinapanatili ang aking lakas para sa gawaing tinawag mo sa akin. Ama, bigyan mo ako ng pag-unawa upang makilala ang mga ayaw matuto at ang mga taong hindi bukas ang puso sa katotohanan. Hinihiling ko na hawakan mo sila sa mga paraan na hindi magagawa ng aking mga pagsisikap. Palambutin mo ang kanilang mga puso, Panginoon, at patnubayan mo sila sa pangunawa. Kung kailangan kong umatras, tulungan mo akong gawin ito sa pag-ibig, nagtitiwala na ikaw lamang ang makakapagpabago sa kanilang puso. Panginoon, protektahan mo ako mula sa bigat ng kawalan ng utang na loob. Minsan ibinubuhos ko ang aking oras, lakas, at mga mapagkukunan para lamang makilala ang mga taong may karapatan sa halip na magpasalamat. Dalangin ko na tulungan mo akong hindi mapagod sa paggawa ng mabuti kundi makilala din kung oras na para lumayo. Ingatan mo ang aking puso at ipaalala sa akin na ang aking pagsang-ayon ay nagmumula sa iyo lamang. Naway lagi akong makatagpo ng kagalakan sa pagsunod sa iyo kaysa sa pagpapatunay ng mga tao. Ama, itinataas ko ang mga humihingi ng tulong ngunit tumatangging magbago, yaong naghahangad ng ginhawa ng walang responsibilidad, naghahanap ng kaginhawahan, ngunit hindi pagbabago. Hinihiling ko na buksan mo ang kanilang mga mata sa landas ng paglago. Naway maunawaan nila na ang tunay na tulong ay matatagpuan sa iyo, at ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng pagkilos.
Hinihiling ko na bigyan mo ako ng lakas ng loob na tumanggi kung kinakailangan, hindi dahil sa pagiging makasarili, hayaan itong maging dahil sa pagmamahal sa kanilang tunay na paglaki sa halip na pansamantalang kaluwagan. Panginoon, protektahan mo ako mula sa mga may nakatagong motibo. Alam kong hindi lahat ng humihingi ng tulong ay may malinis na hangarin. Ang ilan ay naghahangad na samantalahin, habang ang iba ay naghahangad na makagambala sa akin mula sa aking layunin. Bigyan mo ako ng espiritual na sensitivity upang makita ang higit sa mga anyo at upang malasahan ang katotohanan ng may kalinawan. Naway hindi ako malinlang at laging humingi ng iyong gabay bago iabot ang aking kamay. Ama, humihingi ako ng pusong kapwa mahabagin at matalino. Hayaan akong maging mapagbigay ngunit hindi tanga. Hayaan mo akong maging mabait ngunit hindi madaling manipulahin. Naway lumakad ako sa pag-ibig nang hindi pinapayagan ang kaaway na gamitin ang aking kabaitan laban sa akin. Tulungan mo akong bantayan ang aking puso habang sisidlan pa rin ang iyong biyaya. Higit sa lahat, Panginoon, maging gabay ko ang iyong karunungan. Sinasabi ng iyong salita na kung kulang ako ng karunungan, dapat akong humingi, at ikaw ay magbibigay ng bukas palad. Kaya ngayon humihingi ako ng karunungan. Humihingi ako ng karunungan sa pagkilala, karunungan upang kumilos, at karunungan upang malaman kung kailan dapat bumitaw. Salamat, Ama, sa pagiging gabay ko. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen. Kung nabiyayaan ka ng mensaheng ito, tiyaking mag-like, magbahagi, at mag-subscribe para manatiling konektado sa mas maraming content na nagbabago sa buhay.